So mga kaibigan, matapos nga pong muling maihalal bilang mayor ng Pasig, eto nga pong si Mayor Vico Soto, iyak ngayon ng kanyang mga kalaban. Kasama na dyan si Sara Diskaya, lalo na nung ibinalgar ni Mayor Vico Soto na bawat barangay ho mga kaibigan sa Pasig ay meron pong nakukuha dapat na financial assistance. 3 million hanggang 5 million per year po yan. At naibulgar na ngayon ng mga korupsyon dito nga po sa Pasig. At nakita nyo, talagang wala tayong masasabi o walang umaapil na ngayon na nandaya si Vico. Dahil nga po very obvious doon sa vote result o sa resulta ng boto, talagang halos tira-tira lang natira kay Diskaya at wala siyang may apela ngayon. Masama ang loob niya dahil gumastos pa siya ng milyon-milyon pero natalo din. Ang akala niya kasi malalason niya po ang mga supporters ni Vico Soto at muli sila makakapasok sa City Hall po ng Pasig. Eto mga kaibigan, update natin. Kahapon po nakita nyo naman ipinost ni Vico Soto sa kanyang social media, sa kanyang Facebook account ang inauguration po ng newly constructed inner roads, kasama po dyan ang line canal at separate service line. Kung makikita nyo mga kaibigan, ito po ay may project cost na ang laki, 11.5 million pesos. Siguro kung iba ang mayor mga kaibigan, hindi yan maa-aproban o walang ganyan. Siguro yung 11.5 million na yan, baka 5 million ang magamit dyan, then yung another na 5 million, baka maibulsa lang. Pero dahil si Vico Soto mga kaibigan, nakita nyo naman, straight talaga siya, very, very transparent siya, lahat ng gastos, lahat ng perang inilalabas, talagang sinasabi niya at pinapakita niya. So yung pagpapatunay lamang na talagang minamahal siya ng mga Pilipino, lalo na po sa Pasig, ibang klase kasi talaga. Ngayon, may lumalabas na mga update. Akita nyo naman, ito nga po yung last term na ni Mayor Vico Soto dito nga po sa Pasig. Ang problema ngayon, kapag natapos na yung termino ni Vico Soto, sino ang papalit? For sure, kapag nakabalik yung kanyang mga kalaban, ay uubusin na naman nila. O siguro babalik na naman ang corruption sa Pasig. Imposible bang mangyari yan mga kaibigan kung wala si Vico? Alam nyo mga kaibigan, kapag nandyan si Vico Soto, hindi sila makaporma. At dahil nga po last term na ni Vico Soto sa Pasig, yan ang nagiging problema ngayon. Kung sino ang susunod na papalit sa kanya, na straight to the line talaga, kapag nanunungkulan. Good governance nga po, sinasabi ni Mayor Vico na dapat sundan po ng mga susunod na mahahalal na meron nga po ng Pasig. Kasama rin sa update na ating nakuha mga kaibigan, tinanong din mismo si Mayor Vico Soto kung may interest ba siyang tumakbo sa senador bilang isang senador o senatorial candidate mga kaibigan sa susunod na halalan. At ang sagot ni Vico Soto, hindi ho siya interesado, pero hindi naman niya sinasarado yung pinto about dyan. Pero not interested, zero interest po siya. At syempre marami din nagsasabi na si Mayor Vico Soto mga kaibigan ay inililink ng ilang mga kung sino man dito kay Leni Robredo. Magiging tandem daw sila. Ito pong si Leni Robredo for president, for vice president naman, etong si Vico Soto. Malakas sa tandem daw. Alam niyo maraming umapila dyan, maraming nag-react na dapat huwag na pong i-link ang pangalan ni Vico Soto sa ibang mga senatorial or mga politiko Kahit nga si Mayor Vico Soto mga kaibigan, sinabi niya, bakit hindi ka daw nagpapaturo sa kanyang tito, si Tito Sen, Ang sagot naman dyan ni Vico Soto mga kaibigan, ayaw na niya abalahin pa si Tito Sen at gusto naman niya makakuha ng advice sa ibang tao. Wala naman daw masama na bigyan siya ng advice itong si Tito Sen, pero mas maganda manggaling na rin sa iba. Ganyan siya ka-transparent at ganyan katalino. Ito hong si Mayor Vico Soto at hindi basta-basta maiisahan. So mga kaibigan, patuloy ko kayong i-update. Mamaya meron pa tayong kaganapan at dyan lang kayo, huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe for more Vico Soto updates. Yan ating i-update mga kaibigan. Maraming salamat po.